Yo! What is good? Welcome back to Josh on Point mga pare. So ngayon, pag-uusapan natin kung sensitive ka, mas mahirap ang buhay mo. Okay, ready ka na? Hit mo na yung like button, share mo na rin, and let's go! Bad boy straight kala kill, ako 10 toes down. So before tayo mag-start pare, announcement lang ulit, okay? Para paalala ko lang, close pa rin ang Shopee natin, okay? Kasi hindi ko alam basta sabi nila ban ako dahil daw late ako mag-ship. So sa lahat ng gustong bumili ng perfume ko pare, available yung mga yon sa TikTok shop ko, okay? Link nasa description. Pero again, yung Seduce natin, sabi ko sa inyo, mabilis to maubos. So sold out siya ngayon, okay? Pero yung Foreplay at Climax are still available. Napag-usapan natin sa mga previous video, ang dami ko nang nagawang video simula nag-start ako sa YouTube. Pero isa ang lagi kong sinasabi sa inyo. Okay? Parang sirang plaka na ako niyan. If you're sensitive, kung sensitive ka sa mga bagay-bagay, mabilis kang matrigger, you are weak. Okay? Mahina ka. That's it. Your life is gonna be difficult pagdating sa totoong buhay. Pag malalaking klaseng problema na baka sumabog na yung utak mo. No? But, hindi lang pala weakness, pare. No? Hindi ka lang pala weak pag sensitive ka, pare. Marami pang bagay. Matagal ko na rin ito naisip, pero hindi ko lang siya ma-pinpoint. No? Nakita akong video sa, I think this is Instagram, no? na explain dito kung ano pa ang meron ka. If you're sensitive, hindi ka lang weak, pare. Marami ka pang problemahin, bro. Panoorin natin to. If I order medium rare steak at a restaurant and they bring me well done chicken, I just eat it. So do I. Who gives a shit? So do I. I'm the same way. Like, somebody cuts me off in traffic and then flips me off. I'm like, wow, they need bigger problems. Traffic is bugging me that much. You'll never be successful. So know that. If you're annoyed because a friend doesn't ask you to go to the mall, or someone cuts you off in traffic, or you think a friend offended you, or you think a coworker's being a little rude, then you're screwed because you're worried about the wrong things. Spend that energy on solving big problems and you accomplish big things. This is massively valuable for people to hear. If I order... So, yun pare, no? So, nagbigay siya ng mga senaryo. If maliliit na bagay, natitrigger ka, pinoproblema mo, no? You're not just weak, pare. No? May miserable talaga yung buhay mo, Brad. Alright? Miserable talaga yung buhay mo. Now, yes, alam na natin yun. You're weak, miserable buhay mo, ang dami mong kailangan gawin. Anong solusyon natin doon, Brad? No? Anong solusyon natin doon? Hindi mo siya masusolusyonan, bro, pag hindi mo na-realize na ganun ka eh. No? First step para mag-improve ka sa isang bagay or mag-improve ang buhay mo, malaman mo may mali sa'yo. Okay? Kaya nga, kadalasan, mga taong nakakakita ng videos ko, galing sa breakup. Di ba? Naloko sila. Sa kanila nalalaman na may mali sa kanila or kailangan nila mag-improve nung may nangyari ng hindi maganda sa buhay nila. Since itong problema na to, itong sensitivity na to, kadalasan hindi mo naman kailangan ng relationship para maging sensitive ka. Siguro pag napapansin mo na parang madaling uminit yung ulo mo sa mga bagay-bagay na nakikita mo sa internet. That's it. Yun na yun. Unang sign na yun na may pagka-sensitive ka talaga, Brad. Napapansin nyo sa internet, pare. Parang normal na yung road rage. Di ba? Normal na yung road rage. Bakit? Road rage is a sign of lack of emotional control and easily triggered. Nagkagit-gitan lang, imbis na bigyan mo na lang yun. Wala. Pagbigyan mo na lang yun, di ba? For example, pare, no? Ginit-git ka nung driver, gustong sumingit. Oh. Ang namang, pagbigyan mo na lang sumingit, ganun din naman. Nasa likod ka rin naman niya. Hindi naman malayo yung pagitan ninyo. Hindi naman racing yan, di ba? O sa racing, sige, pwede kang magalit kasi paunahan kayo eh. Di ba sa racing, pagandahan ng linyang makuha. Ganun sa motor, di ba? Pagka nagit-gitan, kasi kinukuha yung linya, pak! Magandang pasok. Pag nasa traffic naman kayo, pare-pareho naman kayong nasa stock. So, why not pagbigyan mo na lang? Ngayon, dumadami na rin ngayon yung mga kabataan na woke. Okay? Woke. Pag woke ka, malamang sa malamang sensitive ka. Kung ikaw nanonood ngayon, alam mong
natitrigger ka sa mga bagay-bagay, what more pa yung mga woke na bata. No? Lahat yun, mga social justice yun, maakita ng ano sa internet yun, nag-iiyakan yun. Bakit kaya dumadami na yung mga ganitong klase ng tao? Right? Bakit? Isa sa mga nakita kong reason, pare, no, is being online too much. Masyado ng online ng mga tao ngayon. Okay? Marami ng information na kukuha. If you have too much information sa utak mo na, kahit hindi mo naman kailangan, there are more things that will trigger you. The more nonsense things na alam mo, the more din na mga information ang papatrigger sa'yo. Katulad ng mga woke na mga bata na yan. Chronically online na mga bata. Kahit mga bagay na wala silang alam, wala silang kayang gawin, na absorb nila, and they think, alam na nila yon, kaya nila magbigay ng opinion doon. Pag hindi angkop sa opinion nila yung mga bagay na wala naman talaga silang alam, they get triggered. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, mamili lang kayo ng gusto ninyong kunin na information sa internet. Okay? Mamili kayo ng idol, mamili kayo ng information lang. Yung kailangan lang sa buhay ninyo. Right? Para nandun, nakafocus ka lang. You have less information na nonsense. Wala kang distraction na makuha. No? Isa pa sa nakikita kong reason dyan kung bakit ang daming taong sensitive ngayon, ang daming taong ulupo ngayon is lack of exercise, pare. Real talk lang. Lack of exercise. Nakita nyo ba yung mga madalas road rage sa daan? Nakita nyo ba? Puro lahat matataba. Puro lahat bonjing. Na-research na to, napag-aralan na to. Exercise, okay, relieves stress. Exercise will make you feel good. Pagod ka na, yung utak mo relax na. Kaya yung mga nagsumisingit-singit sa'yo dyan, wala ka ng oras pansinin yun. Pagbibigyan mo na lang yun, matik. If you're actively exercising, pare. Nakaka-relieve din siya ng stress. Now, naintindihan ko, road race kasi, boss, pagod ako sa trabaho tapos sisingitan ako Pagod ako sa trabaho. Well, if you're exercising regularly, pare, walang magdi-disagree mga scientist dito sasabihin ko, mababawasan yung stress mo sa trabaho. Matutulungan yan mag-relax. Okay? Okay? Number 3 reason na ita ko kung bakit marami ng sensitive na tao ngayon. Lack of hobbies. Okay? Wala na. Dahil related to dun sa number 1 example, laging online. Ginawang hobby ng mga tao ngayon ang pag-o-online. Di ba, pag tinanong mo, anong hobbies mo, anong ginagawa mo pag wala kang work? Wala, internet, TikTok, Facebook. Oh. Brain rot. So that's the reason why kung bakit ang daming taong sensitive ngayon dahil wala nang hobby. Hindi na lumalabas ng bahay. Nabuo na lahat ng problema na nakuha nila sa internet sa utak. Okay? Kaya kung puro negativity ang pinasok mo sa utak galing sa internet, hindi ka nagbabasketball, hindi ka nagtataekwondo dyan, hindi ka nagbabike, hindi mo nakikita yung sarap ng hangin, sarap ng nature sa labas. Nakukulong lang dito lahat. Once makaano ka ng maliit na bagay, sasabog yung sasabog yung emotion mo . Katulad nga nung sabi niya kanina, di ba? Hindi lang tama yung luto sa steak niya. Oh, maliit na bagay yun . Pero dahil wala kang hobbies kasi, hindi ka lumalabas ng bahay, puro ka lang internet, puro negative information ang pinasok mo sa internet, punong-puno na yung utak mo, no? Hindi yan na-relax. Maliit na bagay, onting ganun, sasabog ka talaga. So that's why, nangyari mga road rage na yan, di ba? Yung mga, ganyang mga sensitive na tao na yan. Walang ginagawa . Hindi lumalabas ng bahay. Kaya ako pare, naniniwala ako na never akong maikinig sa taong hindi lumalabas ng bahay, walang hobby, internet lang. Makikita mo sa itsura yun Taba ng pisngi, makinis yung masyado yung muka. Pero ang daming sinasabi. Marami mukha silang maraming alam kasi nga puro sila internet. Pero that's it. Wala silang alam talaga sa buhay. Internet lang, galing sa information. Internet lang. Yung mga yan pa yung emotional na tao. So far, pare, kung titignan mo, hindi ka lang weak, pare. No? Hindi ka lang weak pag sensitive ka. Ang dami mong problema, bro. Hindi ka lang mahina.
miserable pa talaga, Brad. Alright? So, you have to work on it, pare. Okay? We have to work on it. Isa pa, last but not the least na napansin ko, na kung bakit sensitive ang mga tao ngayon, is lack of self-care. Okay? Lack of self-care. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, no, pag may pera kayo, gastusan nyo yung sarili ninyo. Bumili kayo ng damit paminsan-minsan, bumili kayo ng sapatos. Because ang gastusan ng sarili is as one way of self-care. You will feel good na ginagastusan mo yung sarili mo. You will appreciate yourself more. Ito, malalim to, pare. Yung self-care na to. Malalim to, bro. Sobrang lalim nito. Kaya mapapansin ninyo, tao na hindi masyadong biniyayaan ng financial. Okay? Yan ang mga taong hindi relax. Okay? Dahil wala silang pera, punong-puno na rin sila ng problema. Okay? Marami man silang, hindi lang yon, hindi lang mga taong mahihirap. Yung mga tao pang may pera naman pero madaming utang. Okay? Wala silang peace of mind. Yung pera nila hindi na makakapag self-care kasi puro pambayad na ng utang. Ganon din yung mga taong sobrang hikaho sa pera. Wala na silang pang self-care kasi pambayad lang ng pagkain, pangkain lang talaga. So those are the type of people na talagang sensitive yan, Brad. Di ba nga, kung pupunta ka sa mga liblib na lugar, sa mga iskinita, matitigan mo yung isang tambay, suntukan na eh. Tama ba ako? Di ba? Tama ako eh. Di ba? Sasaksakin ka na yan eh. Wala eh. Miserable buhay niyan eh. Hindi yan nakapag self-care, Brad. Gets mo ba ako? Self-care niyan, inom. Dagdag sakit sa ulo yun. Makikita ninyo sa mga squatter, laging merong rumble, laging nagrarambulan, nagkakasuntukan. Because walang self-care. Hindi makapag self-care mga tao dyan. Kaya yung mga lugar na yan ang pinakadelikado dahil lahat ng mga tao dyan sensitive. So again, dito natin mapapatunayan, bro, na pag sensitive ka, madami kang problema, Brad. Madami kang problema. So you have to realize it habang maaga. Realize mo yan na mayroong kang ganyan, na sensitive ka, and work on it. So, yun pare, yun yung gusto kong pag-usapan, no? And I hope nag-make sense yung mga pinagsasabi ko rito. Napansin ko lang din naman to na gusto kong pag-usapan lang din natin. So, I hope meron kayong mga comments sa baba, bro. Please, mag-iwan kayo sa baba kung anong mga napapansin, anong masasabi ninyo dito sa pinag-usapan natin. Nag-make sense ba ako? O hindi, no? Gusto ko makita yung mga comment nyo sa baba, pare, kung nag-gets nyo ba itong pinag-usapan natin, mga pare. Alright? So yeah, pare, don't forget to subscribe, no? Hit the bell para notify kayo sa mga bago nating videos. This is Joshon Point. See you next time. Boom, bro. No? Available lahat to. Yung perfume natin, lahat ng fragrance natin, bro. Shopee. Yeah, that's it for me, guys. This is Joshon Point. See you next time.